Naitanong mo na ba sarili kung bakit kailangang mahalin ang kapwa? Ang pamamahal na ito ang susi na nagpapalalim ng tao ng kanyang pamamahal at pananampalataya sa Diyos. Ikaw, paano mo minamahal ang iyong kapwa? Paano ka nagbibigay ng iyong sarili para paglingkuran sila? Ang kaugnayan sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Naranasan mo na ba ang magmahal? Kung naranasan mo na ito, ano ang iyong pakiramdam? Naging masaya ka ba o kakaiba ang iyong naramdaman? Tila hindi mo na mapapansin ang paglipas ng oras sapagkat doon umiikot ang iyong mundo. Sa pagmamahal, binubuo ang isang maganda at malalim na ugnayan sa tao ng iyong labis na minamahal. Sa ugnayang ito, nagkakaroon ng pagkakataon na ang dalawang ito ay makapag-usap, makapagkita at makapagkilala. Ito ay nagsimula sa simpleng palitan ng usapan at maaaring lumalim kung patuloy ang kanilang ugnayan. Mas magiging maganda at makabuluhan ang ugnayan kung ang kasama itong pagmamahal. Tanungin mo ang iyong sarili. Paano ka makikipag-ugnayan sa taong nakapaligid sa iyo o sa iyong kapwa? Mula sa pagmamahal ay nagbahagi ang tao ng kanyang sarili sa iba, na ipakita niya ang kanyang pagiging kapwa. Sa oras na magawa ito ng tao, masasalamin sa kanya ang pagmamahal niya sa Diyos dahil ay bahagi niya ang kanyang talino, hiyaman, at oras ng buong-buo at walang kasubali. Ito ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Ito ang makasasagot ng dahilan ng kanyang pag-aaral sa mundong paghanap ng kahulugan ng buhay. Naitanong mo na ba sa iyong sarili ng kahulugan ng buhay para sa iyo? Ang buhay ay maituturing na isang paglalakbay. Una ay ang paglalakbay na kasama ang kanyang kapwa. At ang ikalawa ay ang paglalakbay kasama ang Diyos. Ngunit tandaan, hindi sa lahat ng oras ay magiging banayad ang paglalakbay. Maaaring maraming beses na badapa, maligaw, mahirapan o masaktan. Ngunit ang mahalaga ay huwag kang bibiti o lalayo sa iyong mga kasama. Anumang hirap o balakid ang maranasan sa daan, mahalagang harapin ito na may determinasyon para marating ang pupuntahan. Hindi maaaring paghiwalayin ang paglalakbay kasama ang kapwa at paglalakbay kasama ang Diyos. Dahil makikita ng tao sa mga ito ang kahulugan ng kanyang buhay. Sa kanyang patuloy na paglalakbay sa mundong ito, siguradong matatagpuan niya ang kanyang hinaharap. Kung siya ay patuloy na naniniwala at magbubukas ng puso at isip sa katotohanan na may dahilan kung bakit siya umiiral sa mundong ito, dapat laging tandaan na ang buhay ay may personal na misyon sa buhay. Ikaw, alam mo na ba ang dahilan ng iyong pag-iral sa mundo? May magagandang plano ang Diyos sa tao. Nais ng Diyos na maranasan ng tao ang kahulugan ng buhay, ang mabuhay ng maligaya at maginhawa. Ngunit, kailangan na maging maniwala sa Kanya na hindi ang material na bagay tulad ng gadgets, mamahaling bagay at iba pa.
ang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan at ginhawaan, kundi ang paghahanap sa Diyos sa kanyang pinagmulan at lahat ng biyaya at pananampalataya. Kaya sa paglalakbay ng tao, mahalagang malinaw sa kanya ang taong pupuntahan. Ito ay walang iba kundi ang Diyos, ang pinakamabuti at pinakamahalaga sa lahat. Espiritualidad na pananampalataya, daan sa pakikipag-unayan sa Diyos at kapwa. Ang tunay na diwa ng espiritualidad ay ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa at pagtugon sa tamang ng Diyos. Ang taong pinaka-espesyal sa lahat na lumikha na hindi lamang sa katawan binigay sa kanya ng Diyos, kundi pinagkalooban din siya ng espiritu na nakapagpagtangi at nakapagpawangis sa kanya sa Diyos. Ngunit ang pagpakatao sa tao ay ang kanyang espiritu na kinaroroonan ng persona. Ang persona ay ang persona ay ang pagkako. Ang bawat tao na pakabukod-tangi sa kanya kaya espiritualidad. Ito ay lalong lumalim na isilabuhay niya ang kanyang pagiging kalarawan at sa Diyos sa paano minahal ang kanyang kapwa. Kahit ang tunay na diwa espiritu at pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa at ang pagtugon ng tawag ng Diyos. Ang espiritualidad ay pagkakaroon ng diwa kung ang espiritu ng tao ay sumasalamin sa guputihan ng kanyang buhay kasama ang kanyang kilos, damdamin at isipan. Ang tao ay naghahanap ng kahulugan sa kanyang buhay mula sa kanyang pagtatanong kung bakit siya umiiral sa pagharap ng pagsubok o problema sa kanyang pinagdadaanan. Marahil nagtatanong ang tao kung may Diyos lang ng pagbibigay sa kasagutan ng kanyang mga pagtatanong. Dito, kailangan niya ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang personal na ugnayan ng Diyos sa tao. Ito ang malayang pasya na alamin at tanggapin ang katotohanan na presensya ng Diyos sa kanyang buhay at pagkatao. Ito ang biyaya na maaring malaya niyang tanggapin at tanggapin. Ang aklat na Hebreo sinasabi na ang pananampalataya ay siyang kapatatagan sa mga bagay na inaasam, ang kasiguraduhan sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin na hindi palatag ang tao dahil siya nangyayari sa pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa ay nakikita. Sa kaginhawaan, kapanatagan, at tunay na kaligayahan. Narito ang isang kanta na nagpapahayag ng paniniwala ng tao at pagtiwala kahit hindi pa nila ito. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. Yes, I believe above the storm, the smallest plane will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn